aking ito na lang. Pagbati sa inyo po ay ka-39 na taong anibersaryo. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating po mga tunay na kung saan sa loob ng 39 na taon tayo po ay kanyang ginabayan at pinagtubayan at pinagpala, sinamahan. Kaya naman ngayon ay nasisipat po natin na sa susunod na mga taon ng ating pong buhay ng inyong iglesia, mas lalo kayong pagpapalain ng ating mapagmahal na Panginoon. Amen. Ang tema, ibalik ang dating pag-ibig. So, ibig ba sabihin, meron po sa inyo ang mga nanlalamig o nanlulupaypay o nanghihina ang kanilang mga pananampalataya o nanlulupaypay ang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. So, at siyempre, hindi lamang po doon, sabi nga na ang kanya po mga salita, pwede po ba tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa Ginoo sa kanya po mga salita na pag-usapan po natin. Aklat ng Pahayag, Tagalog version, chapter 2, verse 1 hanggang verse 7. Ito po ang atin po mababasa. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal, ang iyong mga gawa, at ang iyong matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y mga apostol at napatunayan mong sila'y huwad. Alam ko ring matyaga ka. Nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit, may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo ang dati mong pag-ibig. Alalahanin mo ang dati mong kalalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa. At gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapuputan mo ang mga tulad mo rin tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito. Araw na ito, Panginoon, na iyong itinakda upang ang iglesia ito, Panginoon, ay patuloy na magdiwang. Patuloy, Panginoon, na magsaya. Patuloy na maggalak, Panginoon. Dahil sa loob ng 39 na taon, sila, Panginoon, ay iyong pong sinamahan. Sila, O Diyos, ay iyong pong pinagpala. Sila ay iyong ginabayan. Panginoon, habang binubulay-bulay po namin ang iyong mga salita, hayaan mo po na ikaw ang siyang gumalaw. Ikaw ang siyang kumilos sa aming pong kalagitnaan. Buksan mo po ang puso ng bawat isa sa amin sa umaga po ito. Kung ano man ang nais mong mensahe na iparating, madinig ito
maintindihan ito, tanggapin ito, at ipamuhay namin kung ano man ang nais mong ipamuhay ng iyong iglesia. Gamitin mo lamang po ang iyong mapaglingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. At sa iyo mapagpalang kamay, inaangkin na po namin ang tagumpay na iyo pong iginawad sa gawain po ito. Sa iyo ang kapurihan, ang kaluwalhatian, ang kadakilaan. Ito po ang aming samo at dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Bigyan po natin yung pinakamataas na palakpak. Para sa Diyos. Amen. Amen po lang. Pwede po kayo maupo. Yes lang po ng tubig. Ibalik ang dating pag-ibig. Sabi nga po, one of the keys to relational success is keep love alive in any relationship. Ang susi, isa sa susi upang maging matagumpay, matinyas ang isang relasyon ay walang iba kundi ang pagpapanatili ng pagmamahal, ng pag-ibig sa iyong karelasyon. Whether family relationship, whether it is engagement relationship, at higit sa lahat, yung ating pong relasyon sa ating pong mapagmahal ng Panginoon Diyos. Amen? Sino po rito yung mga in love ngayon? Sino po rito yung mga desperate? Sino po rito yung nagmahal pero iba ang minahal? Tataas ng kamay. So, isipin na lang po ninyo. Opo. At syempre, hindi man lang magpapataas ng kamay para magkabukingan. Di ba ba? So, ganyan kahalaga ang relationship. This is something that must be worked out. And the more you neglect, the more it fades. Amen. Relationship. Kailangan natin siyang i-work out. Kailangan natin siyang trabahuhin. Kailangan natin mag-initiate. Kung gusto po natin na mas lalong maging mayabong ang relasyon natin sa ating mga karelasyon. And the more na nineglect natin ang mga bagay na ito, the more nag-fade away. The more na naglalaho. So, how is your relationship? With your wife? With your family? With your girlfriend? Or your boyfriend? And of course, our relationship with our God. Amen? Kahamping na kahamping. Amen? Yung relasyon na ito na pinag-uusapan po natin, malawak. Pero yung tinutukoy dito, ang Diyos ang siyang
nakikipag-usap sa iglesia ng Ephesus. Amen. There is no difference in our relationship with our God. In the book of Revelation, Jesus adores to the church or address to the church in Ephesus. In spite of many positive traits, he was also concerned to the negative. Amen. Sa dinami-dami ng mga magagandang katangian ng iglesia ng Ephesus, pero nasisipat ko po na mas gusto ng ating Panginoon Diyos lalong lumago. Tanggalin ang dapat tanggalin, alisin ang dapat alisin, ipagpatuloy ang dapat ipagpatuloy, gawin ang mga magagandang bagay na ipinapagawa ng ating Panginoon Diyos upang sa ganon, mas lalo pong maging mayabong ang ating pong kaugnayan sa ating mapagmahal na Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Ibalik ang dating pag-ibig. Pag-usapan po natin sa tema, how to get back the former love. How to strengthening the former love. Or how to revive the former love. Amen? Sino po rito yung nailag dati? Tapos yung first love niya, hindi yun na nakatuluyan niya. Paglipas ng ilang panahon, nagkita uli sila. At nung magkita uli sila, muling kuminang yung mga ngiti. Napanood ko lang si Carila tsaka Dantes. Di ba? Dati sila. Hindi kanya-kanya na po. Amen. So, tingnan natin yung si Lord na nakikipag-usap sa mga iglesia ng Ephesus. There are 3 R's to consider. Tatlong R ang pag-usapan po natin. So, what are the 3 R's? Una po, the word remember. It is the first R. Ang sabi po ng talatang 2 hanggang talatang 4, I know your deeds. I know your hard work and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and I found them false. You have persevered and have endured hardships for my name's sake, and have not grown weary. So, yung unang dalawang talata, verse 2, verse 3, nakikita po natin yung first stages. What are the things to remember? Mga bagay na dapat natin alalahanin. Una po, si Lord, kinikilala niya yung past na mga ginawa ng church ng Ephesus. So, sabi roon, I know your deeds. Sa Tagalog, alam ko ang mga ginagawa mo. Alam ko ang iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y mga huwad. Alam ko rin matyaga ka
Alam ko rin na nagtiis ka ng maraming hirap, alang-alang sa akin, at hindi ka sumuko. Ang daming salitang I know. Diba? I know your deeds. I know that you cannot tolerate evil men. I know that you put to the test those who call themselves apostles. I know that you have perseverance and endured for my name's sake and not grown weary. Meaning to say, mga kapatid, sa talata po na ito, ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, He is an all-knowing God. Amen? Alam niya ang mga sakripisyo ninyo, alam niya ang mga naging pagpapagal ninyo, pagpapakahirap ninyo, alam sa gawain ng Panginoon. Alam niya lahat. Kaya napakahalaga po na patuloy po natin gawin yung mga bagay na yun. At meron pa akong nasipag dito. Kung siya po ay omnipresent and omnipotent God, meaning to say, alam niya rin ang longing mo. Alam niya ang desire ng puso mo. Alam niya ang mga pangarap mo. Amen. Alam niya yung problema na kinakaharap mo ngayon. Amen. He knows everything. Yung bilang ng buhok natin, alam niya. Every details of our life, alam niya. Kaya, isang napakahalaga na masipat natin yung mga bagay na yun. At kung alam natin na alam ng Diyos ang kalagayan natin, walang dahilan para hindi tayo lumapit ng lubusan sa ating dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang dahilan para hindi mo isuko ang lahat-lahat sa ating Diyos. Problema man yan, sakit at karamdaman man yan, financial problem man yan, relational problem man yan, anything and everything. Amen? So, pero sa kabila po ng mga bagay po na ito, sa kabila ng kanilang mga, take note nung tinitingnan ko ito, parang naging katangian ng Ephesus Church, ng Church ng Ephesus. Yung mga katangian na ito, ng previous na mga members. Mga ordinance members, para maganda. Pero, that generation, their generation, may problema. Yung current na audience, there is something wrong. Amen. Alam niyo po, lalo kami mga matatanda, matanda sa pananampalataya, ang dilema po namin, ang desire namin, maipasa ang pananampalataya meron kami una sa aming mga anak. Sa aming lahi, sa aming pamilya. Bukod sa ganon, na wala man kami dito sa mundo na ito, meron magpapatuloy. Yung nasimulang pananampalataya, biblical na pananampalataya, na aayon sa salita ng Diyos na magpapatuloy. Medyo mabigat kasi ang linyal. Amen. Lalo na yung mga pinanganak na ng 2010, 2020, no?
Gadget era tayo eh. Computer era. Tama? Nasisimplehan tayo ng kaaway. Lack of relationship with our God and a healthy relationship with our God because of gadget. Diba? Because of Roblox. Diba? Kahit matanda eh. At isa pa po, may simpleng sugal. Stutter. Stutter ba yun? Skater. So, sa una, patadamahin ka dahil computerization eh. Diba? Tatama ka na ba? At later po, itodo mo lahat ng buhay mo, pati kaluluwa mo, parang babalik. Ano yun? So, what are their current spiritual lifestyles? Ang sabi niya, but I have this against you. Sabi sa Tagalog, ng talatang 4, subalit, may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo ang dati mong pag-ibig. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. And that is your theme. Previous. Current theme. Yun ang nasipat. Kasi alam niya eh, wala tayong pwedeng may pagmalaki sa harapan ng Panginoon Diyos. Meron pa mga nagsisimpa para magpakita lang kay Pastor. Tama? Meron nagpupunta sa simbahan para makapag-check lang ng attendance. Diba? Meron nagpupunta sa simbahan at pipilitan lang. May mga simbahuwe. Meron mga tanawan, mga taga-tanawan. Ayaw mag-involve sa ministry. But that is not the will of God. Pag naglingkod tayo, dapat buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, na makadakupang palad natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa loob ng iglesia, or else nasasayang ang ating mga pagpunta sa loob ng iglesia kung ikaw ay napipilitan lamang. Amen? Malagpak sa Panginoon. Yung hindi napipilitan lamang. Okay, so yun ang problema. Nung sinipat ko kasi Revelation, 96-80 na pastor eh. 90-80 na eh. Yung church ng Ephesus, before 70 AD, diba? Bago magkaroon ng destruction ng Israel. So, meron binanggit si Paul. Sa aklat ng Ephesus chapter 1, verse 15, nasabi ron, ever since I first heard of your strong faith in the Lord Jesus and your love for God's people everywhere. Yun sila dati. Ganun ang karakter nila. Todo-todo pagmamahal sa Panginoon. Pagmamahal sa gawain ng Panginoon. Pagmamahal sa mga tao ng Diyos. Pero pag-ikot ng panahon, paglipas ng panahon, ito yung tinatawag na gauge ng Panginoon sa kanila. Ang sabi roon, but I have this against you. You have left your first love.
Wala naman sa Bible that you have lost your first love. Sabi po, but is one thing against you. You have left your first love. So Paul once commended the church in Ephesus for their love for God and others. Nabanggit ko na sa inyo kanina. In Ephesians chapter 1, verse 15. But many of the church leaders died, and the next generation believers lost their zeal for God. Amen. Nanlulupay-pay, nangihina, nabawasan ng passion, o natanggalan ng passion. Yun na yung kanilang kalalagayan. Kaya sabi, ibalik ang dating pag-ibig. Ibalik ang dating mga ginagawa. Amen? They were acting out of wrong motives. They will become a busy church. Tama. Minsan, nag-a-act tayo, pero mali ang motibo. Diba? Naglilingkod tayo, hindi maganda ang motibo. Ano mga wrong motives? Kailangan nasa limelight ako. Pag hindi ko kasama sa limelight, hindi na ako aanay. Kailangan akong bida. Di ba may mga ganun, mga mentalidad, lalo na mga musikero. Maligid mo yun. So, mga musikero, napakahalaga po, be rooted on the Word of God. Pagka musikero hindi rooted ng Word of God, karamihan po nagiging masama. Nagiging sakit ng ulo ng pastor. Are you with me? Hindi natin alam, may nangyayari na pala. Hindi maganda. Diba? Yung iba sa atin, kaya nag-church dahil may maganda sa Jesus Prayers. Meron ba gano'n? Kaya nag-church dahil may gwapo, may pogi, may chinito. Diba? Nagsisimba dahil kay girl, kay guy. Diba? Hindi dahil kay Lord. Ano yun eh? So, dapat ang motibo po natin, lahat po tayo, para lalo't po tayo magsilago sa ating pananampalataya. Purihin, sambahin, luwalhatiin, mahalin ang Diyos na nagmahal una sa atin. Amen. Palpakan natin si Lord. Hallelujah. Work for God must be motivated by love for God, for it will last. Amen. If we are working for God, but if it is not motivated by love, it will not last. Amen. Kaya ka narito dahil mahal mo ang Diyos. Kaya ka tumutugtog dahil mahal mo ang Diyos. Kaya ka nagbibigay dahil mahal mo ang Diyos. Kaya ka nagpapasakop sa pasto dahil mahal mo ang Diyos. Kung yan ang motivation po natin, it will last forever. Amen? Amen. Dalawa, the word repent. Ang sabi po diyan ng verse 5, alalahanin mo ang dati mong kalalagayan, pagsisihan mo. Repentance. Pagsisisi na may kasamang pagtaliko. Ang confession ay magkaiba sa repentance. Ang confession, paghahayag ng ating mga nagawang mali.
ang repentance pagtalikod sa mga nagagawang mali. Amen? Nang sabi roon, remember from where you have fallen. Alalahanin mo kung saan ka nalaglag. Kung anong dahilan ng palalamig mo. Remember why you have fallen. Bakit? Diba? In every relationship, ang pinaka-bottom line, our relationship with our God. Sa mag-asawa. Relasyon na mag-asawa. Diba? May dahilan ng panlalamig. May dahilan ng panlalabaybay. Bakit? Baka may mahal ka ng iba. Number 1 din. Di mo ba? Pagka ikaw ay nakakita ng mas sexy sa iyong girlfriend, may possibility. Anong gusto niyo? Maganda o sexy, guwapo, guwapo tapos talagang maskulado. Diba? Tignan na. Tapos pangit naman ang ugali. Sa kabilang banda, medyo pangit. Medyo lang, medyo hindi pangit. Medyo mataba. Pero maganda naman ang ugali. Sino pipiliin niyo? Ma'am, ikaw po ikaw. O ikaw, mas papipiliin. Diba? Isa na, ang pinag-iiral yung mata. Tama ba? Alam niyo yung guwapo, yung ganda, nagpipil ka rin. Pero yung busilak na puso, nananatiling ko. Amen po ba? So, kasi pagka guwapo o maganda, pumapangit. Yung pangit, hindi na ba pangit? Tama ba? Ano ba yung galing mo, di ba? O, kung ito, boys, wala ka naman. Di ba? Gwapo nga, pasasakitin naman ang damdamin mo. Di ba? Dudurugin naman ang puso mo. Diba? Doon ka na sa medyo, di ba? Mamahalin ka naman. Itutuloy ka naman parang reyna. Itutuloy ka naman parang hari. Yan nga, pag-isa. Pag-isan mo. The word of man. Ano na po ito? Remember from where you have fallen and repent from where you have fallen. Amen? Repentance. Ang ibig sabihin, feeling and express of sincere regret about one's wrongdoing or sin. Amen. Pakiramdam. Diba? At expression. Sinceridad. Amen. Natalikuran. Yung mga mali.
Yung mga pangit na mga pag-uugali. Pangit na attitude. Amen. Dapat sincere doon. Are you with me? Kasi ramdam yun eh. Alam niyo sa relasyon, kahit sa mag-asawa. Alam nung partner mo kung sincere. Tama ba? Yung paghingi niya ng tawa. Okay, mga hindi niyo pa masyadong alam. Kami doon. Subok. Subok na kami doon eh. Di ba? Karanasan namin yan. Alam namin, alam niyo, kung sincere talaga yung paghingi ng tao. Okay, wala ko na. Diba? So, when you feel sorry for something you have done wrong and decide to change your ways. When you truly feel sorry, pag totoo na ikaw po ay nagre-repent, magkakaroon ka ng desisyon. You have to decide for yourself to change your attitude, to change your lifestyle. Amen. In connection to our God, kung ikaw po ay talagang sincere at mayroong desire, ano man ang pagkukulang natin, punan natin. Kung may mali, ikaw at ang Diyos ang nakakaalam, tanggalin ang mali. Amen? Kasi bawat mali, makakasagabal sa relasyon. Pag ipinagpatuloy ang mali, yun ang magiging hadlang for you to establish a healthy relationship in any other relationship, especially to our God. Pag pinilit mo ang mali, para nagbotonis ka lang ng polo, nagsimula sa mali, ituloy mo na tuloy-tuloy, hindi pantay ang polo na suot mo. Magiging kahiya-hiya ka lang sa harapan ng mga makakita sa iyo. Amen? Ibig sabihin, pag may mali kang attitude, may mali kang nagagawa, may sablay sa buhay mo, ang hakbang na dapat po natin gawin, ipatuwid natin, paayos natin sa Panginoon, tulungan din natin ating mga sarili upang sa ganon, maging mayabong una ang relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Kasabay ng ating mga relasyon sa ating mga mahal sa buhay. Amen? Talakpak natin si Lord. Pangatlo po are return. Ang sabi po ng talatang 5, alalahanin mo ang dati mong kalalagayan, pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Diba? Return. Ngunit ko, sino yung in love? Hindi ko kasi mo lang mga in love. Diba? Pag in love ka, lahat ng mga bagay ginagawa mo for the sake na mahal mo ang tao. Kahit sa bundok pa yan nakatira. Diba? Pupuntahan mo at pupuntahan mo. Iiwanan mo ang mga ginagawa mo, makarating ka lang sa Kanya at makita mo ang Kanyang magandang pagmumukha. Pag nakita mo ang Kanyang mga ngiti, masayang masaya ka na dahil mahal na mahal mo siya. Ganun po yung pagmamahal. Pagka ikaw ay in love
Maghapon kayo magkasama, hindi mo nararamdaman ang oras. Dahil masaya ka sa bawat segundo, sa bawat minuto, sa bawat oras ng inyong pag-uusap dahil mahal mo siya. Pero, kapag meron ka ng mahal na iba, di ba? Minuto, segundo, oras na inilalagay mo sa kanya, nakikinig ka. Minsan na, kasama mo siya, pero iba ang isip mo. Iba ang laman ng utak. Marinig. Pagka minahal mo ang isang bagay, ang isang tao, higit sa lahat ang ating Panginoon, gagawin mo ang pinaka-the-best sa iyong minamahal. Amen? Yun ang mga karanasan ng mga taong na-in love. Lalo tigit sa mga na-in love sa Panginoon. Nung panahon na kami ay na-in love kay Lord, ang pakiramdam ko, yung isang pa ako nakaangat na. Di ba, Pastor Emil? 80s, 90s. Na parang bagang sa mga Bible study, dalo kami ng dalo. Prayer meeting, hayo kami ng hayo. Hindi namin namamalaya ng oras. Yun ang mga karanasan ng mga taong na-in-love sa Panginoon at sa gawain ng ating Panginoon. Kaya si Pastor Neil Guino. Yan. Sa likod nila. Kita ko. Isa yan sa na-in-love mo. Pero tuloy na, Pastor. May purpose ang Lord sa buhay ng bawat sa pusa. Ang sabi po ng verse 5, and do the deeds you did at first. Sino rito yung 50-year anniversary ng wedding? 50 years anniversary. 25. 25. Naalala niyo ba nung kayo kinakasal? Diba? Naalala niyo ba nung panahon na nililigawan niyo yung inyong ginigil? Diba? Halos minuto ko sa siya kasama. Pagsasakay ng jeep pa rin yun. Inaalalayan mo, kapakalan siya. Pero paglipas na ilang panahon, nanguna ka sila. Tagal mo! Bisan mo! Diba? Pag-Valentine's Day, pinapadalahan ng bulaklak. Diba? Fresh flower. Pero ngayon, bulaklak pa rin. Kaya plastic. Diba? Para mga pagbabago. Buti nga. Ano itong plastic na naman? Sabi, buti may plastic. Yun nga. Yun ang sabi, no? Mayroong advice. Gawin ulit ang dati mong ginagawa noong unang panahon nung ikaw ay na-first. Amen? So, yun ang advice. The word return. Tingnan niyo po yung characteristic of a person in love. Yung characteristic ng nagmamahal, siya po ay totoo. Amen. So, totoo ba yung boyfriend? Ibig sabihin, thinking God or thinking other person often and show care. Yung bang pagpikit mo, mukha niya nakikita mo.
Pag nasa CR ka siya, iniisip mo. Bago ka matulog siya pa rin. At hindi lang yan, sabi ko merong showing care. Amen. So, yung mga naliligaw sa inyo kapag walang care yan, ano yan, basta din yan. Bawiin niya na yung oro. Di ba? Doon pala magkakaalaman na. Totoo, mahal ka niya. Ano pa? Excitement. Amen? Feeling of excitement when they are together or thinking about each other. Are you excited? Every time na may gawain ng Panginoon? Are you excited for your devotional prayer time? Are you excited to reading the Bible? Diba? Hindi ibig sabihin, may kailangan ibalik. Are you excited for soul winning? Ibalik ang dati mong ginagawa. Amen? Are you excited na makapagbukas ng mga gawain? Cell grouping? Yun po. Alam ko, Pastor, di ba, no, bago mag-COVID, nagawin mo sa akin kung paano dumadagsa ang mga dumadalo sa gawain sa lugar na ito. But during COVID, parang binuhusan ng ito bawal eh. But after COVID, 2025 na, 5 years nakakaraan. So, how is our relationship with our God? How is your ministry? What kind of motivation when you are in the ministry? Excitement. Are you always excited? Or excited ka para pa-charming? Diba? So, another one, sacrifice. Ang pagmamahal na walang sakripisyo, it is not truly love. Amen? Si Kristo nagmahal, minahal ang iglesia. Inialay niya ang kanyang sarili sa iglesia. Kaya sabi ng Ephesians, kayong mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong sariling asawa. Para ba sinasabi, huwag ang asawa ng iba. Hello. Or else, kung gusto mo ng ikatatlong digma ang pandaigdig, ituloy mo. Hello. Kung gusto mo lang. Pero, kung gusto mong mapaluto ang buhay mo, sabi mo sa katabi mo, umayos ka. Sagutin mo siya, lalo ka na. Sacrifice. Diba? Si Lord, nagsakripisyo siya alang-alang sa kanyang minamahal na church. Amen? Tayong mga lalaki, magsasakripisyo tayo alang-alang sa ating minamahal na asawa. Amen? Are you with me? Magsasakripisyo ka alang-alang sa iyong minamahal na magsasakripisyo ka alang-alang sa iyong pagmamahal sa Panginoon. Amen. Amen? Sacrifice.
Ang ministry, punong-puno ng sakripisyo. Magsasakripisyo ka, hindi dahil mayroong sack of rice or blessing. Nagsasacrifice ka. Ang motivation ay ang pagmamahal sa ating Panginoon Diyos. Alakpan natin si Lord. Sabi nga po ng 1 Corinthians 15:58, finally, brethren. By the way, bago po yung slide, sino nakaka-recite dito? Sino po yung nakakabisado? 1 Corinthians 15:58. Meron pa akong 100 pesos dito na bibigay na dito. Kasi po, yung verse yan ang nag-motivate sa akin. Kaya ang gawaan niya kung ito ay talagang naging prioridad sa buhay. Sabi ko, finally, brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Always abounding in the work of the Lord. Bakit? For as much as you know that your labor in the Lord, my labor in the Lord, my sacrifices for the Lord is not in vain. Amen? Lahat ng effort natin, pag dito lang sa mundo na ito, mawawala yan. Hindi makakarating sa langit yan. Amen? Pero lahat ng effort natin na ginagawa natin dahil bunsod ng ating pagmamahal sa Panginoon, merong gantimpala yan doon sa langit. At habang narito ka pa lamang, ginagantimpalaan ka na ng ating Panginoon Diyos. Amen. Sige po, palakpakan natin ang another characteristic of a person in love, commitment. Commitment. Nagkakasal ako, may vow sila, may personal vow pa. Talagang gumugutinta ang kanilang mga mata habang binabanggit. Lumuluso yung kanilang mga puso. Habang inuusal-usal yung mga vow na ito. Pero alam niyo po ba, ang sukatan ng mga sumpaan na ito, pag nandoon na, nagsasama na sila. May anak na, lalo't higit, nung nagsumpaan kayo, 36, 24, 36 ang kanyang baywang. After 10 years, 8 diretso na siya. Di ba? So, yun ang sukatan ng commitment. Are you with me? Commitment is all about dedicated to the relationship and willing to work through challenges. Ganyan din no? Every relationship, there are a lot of challenges. Family relationship man niya, relational relationship, God's relationship, lahat may challenge May mga hamon. Kaya dapat po natin lagpasan sa tulong at biyaya at grasya ng Panginoon ang mga challenges na atin pong kinakaharap sa atin pong mga relasyon. Higit sa lahat, ang atin pong relasyon sa ating mapagmahal na Panginoon. Amen? And warning, ano po yung warning? Verse 5, sabi ko ng talatang 5, alalahanin mo ang dati mong kalalagayan, pagsisihan mo talikuran ng iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Pag hindi raw nagsisi, pag hindi raw umayos, anong gagawin ni Lord?
alisin sa kinalalagyan ng iyong ilawan. Lampstand or candlestick representing church. Amen. It represents the church. Nasa Book of Revelation. Kaya, that is the warning. Pag hindi nag-repent, pag hindi binalik muli ang dating gawain, anong gagawin ng Panginoon? Ano ibig sabihin ng remove ng lamps? Tingnan mo muna yung conclusion. In conclusion, if you do not remember from where you have fallen, if you do not repent why you have fallen, and if you do not return or do the deeds that you did at first, the Bible said, I will remove your lampstand from its place. Meaning to say, it means loss of spiritual vitality and effectivity. Hindi ko na naisulat ko. Ano pa? Removal of their witness and influence. Ano pa? Loss of their position as light in the world. Yan po ang pwedeng mangyari. Pagka hindi natin ibalik ang ating pag-ibig, unang-una sa Panginoon. So tayo pong lahat ay tumayo.